Usapang totoo, walang preno. Real talk lang, walang plastikan. Walang filter, diretsong totoo. Wonder Vlogcaster. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Kumusta kayong lahat? Mainit talaga. So payo natin, uminom lagi ng tubig. Not necessarily malamig kasi minsan naapektuhan lalamunan natin. But anyway, magdala kayo ng mga portable na fan. Pero kapag nasa kalsada kayo, yung binubugan yan, mainit din. So, ingat, inom ng tubig palagi kasi possibly marami pong ire-report dyan na mahi-heat stroke. Pag-usapan natin ngayong mga ka-Wonder, itong mga nagkalat ng mga fake news. Di tungkol kay PBBM na may colon cancer nga daw. Kung naalala nyo, simula nang maungkat ulit ang kasong ito, itong pagkakalat ng chismis, I think tayo po yung unang-una na gumawa ng content dyan. At sunod-sunod na po ang naging content ng iba. So itong mga content creators na to ngayon, itong mga fake news peddlers, ay nagpapanik na mga ka-Wonder. At pinagbubura na nila yung kanilang mga post. Unfortunately, of course, na-share yan. Pag na-share lang naman yan, tapos hindi mo na record mismo sa end mo, pag play mo niyan, mawawala na. Sabi ron, this video no longer exists. Parang ganun. So, yung iba dyan na save na. At ito po yung importance dyan, na hindi porke binigyan ka ng privilege. Privilege. Ang ginagamit nating term, hindi karapatan. Kasi pwede kang bawian. Pwede kang tanggalin yung Facebook page mo at yung YouTube mo. Dahil ibig sabihin, pribilehiyo lang yan, hindi mo yan karapatan. At dapat gamitin mo yan sa tamang paraan. Kung ikaw ay isang content creator or isang influencer, make sure na yung pag-i-influence mo ay tama. Yung kapupulutan ng aral at ika-develop ng personality ng tao. Hindi yung ikasasama, ikapapangit na ugali. Hindi ganoon. Kaya itong mga content creators na to ngayon, kasalukuyan, hinahanap ng kinakasuhan ng NBI. Dahil sa pagpapakalat nila ngayon. At ito ngayon, mga ito, con todo paliwanag. Panoorin natin tong video mga ka-Wonder dito. May video rito na tungkol sa isinasagawa ng NBI. Na nagreklamo kasi yung PCO ng Malacanang. At ito'y inaksyonan ngayon ni Attorney Matibag. At ito yung video mga ka-Wonder. Ng NBI ang mga posibleng nasa likod ng mga kumalat na social media post tungkol sa umano'y sakit ni PBBM. Ito ay matapos sabihin ng palasyo nitong Lunes na fake news at walang basehan ang mga ito, kasabay ng apilang huwag magpabiktima sa ganitong klaseng mga kwento. Isa lang ang tinukoy ni NBI Director Melvin Matibag na motibo sa paglutang ng panibagong naratibo laban sa Pangulo. Wala namang ibang magiging natin dyan, magiging conclusion kundi that is all part of the political game ng mga nagnanais na hindi maganda sa posisyon ng ating Pangulo. We are conducting the investigation already and if necessary, yung mga charges should be filed also po. Noong Pebrero, una nang sinampahan ng reklamo cyber libel ng NBI ang dating broadcaster na si Jay Sonza. At vlogger na si Jeffrey Celis o mas kilala bilang Ka-Eric dahil sa umano'y pagpapakalat ng peking medical records ni PBBM. Sinundan naman ito ng pagreklamo kay Jack Argota, isa ring social media personality sa parehong asunto na may dagdag pang unlawful publication. Tiniyak naman ni Matibag na dadaan sa due process ang panibagong investigasyon. So yan mga ka-Wonder, na balita rito, yan sila Sonsa, Celis at saka itong si Jack Argota, na sila ngayon ay inimbestigahan. At alam natin mga ka-Wonder na yan ay isang seryoso na pagpapakalat ng maling impormasyon. Alam niyo kung bakit mga ka-Wonder? Bakit pilit nilang ginagawa yan kay PBBM? Ba't di nila banatan yung iba? Halimbawa, itong focus na lang nila dun sa mga dilaw lagi. Although binabanatan nila yung dilaw ngayon, ito si Jack Argota. Kasi napapabalitaan nila na hindi kumakampi sa kanila. At napapabalitaan nila na maaring tumakbo itong mga dilaw at matindi nilang kalaban, lalo na pag nagdeklara itong si Leni Robredo. So kaya binabanatan na nila ngayon, ganyan ang kanilang naratibo. Well, ito mga ka-Wonder, ito lang ang pinakapuso ng lahat. Bakit nila binabanatan si PBBM? Kasi bakit? Dahil gusto nilang iangat si Sara Duterte na dahil pangit ang nangyayari sa panahon ni PBBM,
magulo, sinisiraan nila. Ibig sabihin, iupo nyo si Sara Duterte. Huwag mong subukan. Dahil siya yung matino daw na Masisira siya ang buhay mo. magbabangon sa bansa, siya yung may gagawa ng paraan. At sabi nga nitong si Pulong na to, no? At saka itong si Max, sino ba to? Si Baste, no? Na aayusin daw nila yung sinira ni Marcos. Wow, kanina lang nagbabrowse ako, ang dami ko nakikita, no? Pati yung mga pasakay, kung totoo yung balita na yun, ha? Yung mga libreng pasakay noon sa panahon ni Duterte hanggang ngayon, hindi pa rin bayad yung utang. Grabe. At alam natin, nung hinalungkat yan, talagang maiinis ka. Ngayon, magja-justify sila. Sanay na sanay kasi sa kasinungalingan. Eto nga mga sinasabi nila, kasasabi lang nila, galing sa bibig nila. Aba, hindi ko sinabi yun. Ganyan ka, walang integrity yung mga taong yan. Tapos ilalagay nyo sa pwesto. Bakit may ilalagay sa pwesto? Kasi may mga TANGA at BOBO na mga DDS na susuporta sa kanila. Kaya then again, yung mga DDS dyan na namumulat ang isipan na ginagamit yung kanilang cerebrum, no? Yung kanila pong isip, yung kanilang utak, ay palakpakan sa inyo. Saludo ako sa inyo. At kumbinsihin nyo na po yung mga iba. Kahit itong mga sinasabing nakalock-in na, nakakandado na yung utak, basta DDS, Duterte ako, yung mga ganyan na hindi na pinapagana yung utak, basta na lang, mahirap talaga yan, pero kayo na bahala dyan, ano. At ito nga, alam natin na gustong iupo itong si Sara. Balikan natin sino ba itong talagang nagpakalat nitong fake news na to. Ayon dun sa mga nababasa natin at saka mga iba ring mga content creators na tila may nag-umpisa raw na nagkalat talaga niyang fake news na yan. I'm not sure kung babae ito o bakla, ano. Itong taong ito. Panoorin natin mga ka-wonder yung video niya. Oo, confirm stage 4. Bakit hindi nyo to alam? Matagal na nga lumabas ang balitang to sa Makatimed. Dumudugo ng puwet niya. Colon cancer na siya, dumudugo ang puwet ni BBM. This is not a secret. Sino ba nagsabi sa inyo na secret ito? Yan yung mga problema, no? Pag wala kang alam, binigyan ka lang ng karapatan, binigyan ka ng microphone, wala namang microphone to. Binigyan ka ng cellphone para magsalita, gumawa ng account sa Facebook, sa YouTube. Akala mo, dapat nang pakinggan at paniwalaan. Bagamat, hindi dapat pakinggan, pero may nakikinig pa rin at madaling mauto. Kasi bakit? Very gullible. No? Sabi niya, nagdudugo raw yung puwet. Hindi pwede, porque nagdudugo yung puwet, cancer na. Marami pong rason kung ba't dumudugo ang puwet mo. Una, trauma. Mamaya, nasugatan niya, natusok. O kaya, nakamot mo. O kaya, nairita. O kaya, meron kang allergy. Pwede yun, may nagtagpuan dumi sa ano mo. O kaya, meron kang, ang tawag doon, yung hemorrhoid. No? Talagang lumilitaw, nasusugatan yung puwet mo. Kaya may iritasyon. O kaya may diverticulosis. Yun yung mga pwedeng dumudugo-dugo yung puwet. No? At sabi ko nga sa inyo na imposible. Dahil kapag ikaw ay naoperahan, kagaya ng testimony ko sa inyo na inalagaan ko yung mother ko, nakita mo yan ng unang mga operasyon yan. First days niyan, hirap na hirap makabangon yan. Hindi halos makabangon, dumadaan lang yan sa tube yung pagkain yan. At saka talagang hindi pwedeng solid. Pagpunta sa CR, aabangan mo pa yan, alalayan mo yan. Dala-dala niya lang yung kanyang swero na may gamot doon. Ganun kahirap. Tapos kay BBM, isang araw lang, and then active agad, transport agad kung saan-saan. Itong mga ito kasi walang alam. No, binigyan nga lang ng microphone at muli ng cellphone, at dyan, nagtumayo na sa camera, okay, magsasalita na ako. Paniniwalaan na nitong mga DDS. At itong minalas-malas ngayon dahil itong mga nagpakalat ng fake news, kasalukuyang napindot yung kanilang mga panic mode. No? Ano kung gagawin ko? Pinagbububura na nila ngayon yung kanilang mga pinagpo-post. No? Yung NBI ngayon, nagpunta nga itong si PCO chairman, na dyan sa may NBI at dinulog ito. Kaya itong NBI, through Attorney Matibag, ay nag-imbestiga, no? At nag-issue ng sabina, no? Pinapatawag itong mga sikat na mga fake news peddlers. At saka nag-file isa itong criminal na offense, criminal charges dyan sa Department of Justice. No? Legal process muna mga ka-wonder, alam natin pag dumadaan sa mga ganyang proseso
No, inimbestigahan muna yan yung kaso, tinitingnan yung pinost, kung ito ba'y sila mismo, kasi sasabihin nila, hindi ako yan, AI yan eh. Ganun na naman sasabihin ng mga yan, ano? No, titignan yan kung sila talaga. Of course, hindi naman BO-BO yung mga yan. Kaya nga, intelligence group yan eh. Inaaram nila kung yan ay AI o ikaw mismo at kung ano-anong idadahilan mo. No? At hindi agad aarestuhin, investigasyon muna. Kagaya nitong si Bingot, ano, itong si Jack. Alam mo, yung mga tao na kilala ko, no, marami akong kilala na we have nothing against do sa may mga cleft palate, yung mga cleft chin, mga cleft palate, yung mga cleft lip, no? Yan ay hindi nila kasalanan. Yan ay mga maldevelopment dun sa kanilang period na sila ay pinagbubuntis, especially dun sa first month, no? Dahil ito po yung tissue, supposedly dapat mag-fuse, magdikit. Nag-fail po sa pagdikit. Dito yung cleft lip, kaya may kita mo dito, yung isa naman, cleft palate, dun sa ngalangala, na talagang makikita mo yung mas malaki yung damage. Ewan ko dito kay Bingot kung cleft lip to or palate, ano. But anyway, we have nothing against them. Pero dapat, itong isan to, na hindi mo na nga maintindihan magsalita, ang daldal pa at ang sama pa ng ugali. Nagsasalita nga siya ron, kausap niya si Chavit dito sa SMNI ba yun? SMNI ibig sabihin, pang media platform nila at niligay nila ay isang bingot. No? Sabi nga ni Chavit, napapanood ko, ha? Ha? Hindi niya maintindihan yung sinasabi. Ganun na nga, tapos ang sama pa ng ugali. No? Kasi nga, ito yung tipo ng tao na, alam mo yung kwento ng tagak at kalabaw, na porke nasa taas siya ng kalabaw, akala mo feel niya mas mataas pa siya sa kalabaw. Nabigyan ng importansya na pansin, umabuso at hindi na alam yung kanyang place. No? Hindi ko sinasabing dahil may diferensya. Ibig sabihin, ikaw mismo na alam mo na hindi ka dapat magsalita ng ganyan. Manira. No? Ginagamit mo pa yung bibig mo na may diferensya. Na manira ng tao para lang saan? Anong dahilan? Diba? Dapat alam mo yung lugar mo na ikaw nga ibig sabihin siguro may purpose si Lord na naging ganyan ka. Ibig sabihin binigyan ka niya ng limit. No? Kasi alam natin all things happen with a purpose. No? With perfect plan ng Diyos sa bawat isa. Hindi niya ginawang ngongo ka o may bingot ka dahil natutuwa siya. May purpose siya. No? Na para makita, ito bingot na pero kumakanta pa siya. Nagsasalita, nagtuturo. Ma-inspire yung tao despite sa sitwasyon. Ang yan ang point ko, no? Unlike dito kay Argota na ganyan na nga, ginagamit pa yung bibig niya sa kawalang hiyaan. Kaya ito, pinatawag siya ngayon at umami naman na nag-post siya ng mga ganyan. Ano? At kinasuhan nga ito ng cyber libel under RA 10175. At yung isa pa, no? Unlawful publication of false news, Article 154. Yan yung alam ko na siya yung unang-unang nagkuha ng certificate dyan at dinistort niya, no? Iniba niya yung certificate yata sa St. Luke's, ano? Parang ito yung colon cancer o yung sinasabing diverticulosis lang, ginawa niyang colon cancer, no? Bagamat hindi pa arestado to, wino-work out na yan. Dagdag mo itong matanda na si Jason Sa na dati bilib tayo dyan dahil, biglang bumagsak po yung aking pagkabilib sa kanya. No? Anyway, may kaso ngayon ito na cyber libel dyan sa NBI. At yung kaso niya, nandun din, no? Dito sa prosecutor's office. Hindi pa rin arrested yan, pero of course, pinoproseso na yan para sa preliminary investigation. At ito namang dating NPA, I'm not sure kung naging kadre to. Natuwa sana ako rito dahil bumaba. No? Malaki utang na loob nito kay Duterte kasi that time bumaba siya at binigyan siya ng pag-asa. Kasama yan sa kinasuhan ng cyber libel. Ano? Although hindi rin yan arestado kagaya nitong si Sonsa, pero iniimbestigahan na yan. At itong ang babaeng to, no, na sana madamay na ito. No, dahil may kaparusahan yan. Under nga sa cyber libel RA 10175, no, yung parusa dyan prison mayor, no? Hanggang, pag sinabi kasing prison mayor, aabot to ng 6 to 12 years. No? Depende sa ruling. At meron pang multa para sa mga ito.
No? Kasi mas mabigat mga ka-wonder ito kaysa ordinaryong cyber. Dahil nga then again, ginamitan ito ng online. Mas malaki ang sakop nito buong mundo. No? At yung sinabing unlawful publication of false news at sa ilalim nga ng Article 154 ng RPC, aresto mayor naman ito. Na ibig sabihin, pag aresto mayor mga ka-wonder, ito 1 buwan hanggang 6 na buwan at multa. No? Yan yung sinasabi minsan na and or, importante po yan. Kaya pag tayo po'y pipirma ng dokumento, yung mga ganyan, yung mga and/or or end lang or lang, lalo na sa inyong mga joint accounts, dapat maging maselan kayo dyan. Kaya malagang punto mga ka-wonder, yung sinasabi ng NBI, yung pag-share o pag-repost, pag sinabing repost, or na-share mo lang, hindi mo nga alam kung totoo, may responsable ka rin dyan. Yan yung sinasabing misinformation. Pero kung alam mo naman talagang fake yan at kinalat mo pa rin, para, ikalat mo dahil galit ka. Yan ay disinformation. At yung isa pa yung malinformation, regardless na kung tama man yan o mali, lalo na mali. Talaga ang gusto mo sirain yung tao, lalo na ito'y nauuso. Doon sa mga tumatakbo, sa yung magiging kalaban mo, sisiraan mo yan. Yan yung pag-share na yan mga ka-wonder, maaaring maging krimen. Lalo kung sasampahan ka at mapatunayan na ikaw nga ay gumawa. At patungkol dito sa isang, I'm not sure kung doktor ba tong badoy na to o abogado. I think doktor to, At dapat inaasikaso na ito mga ka-wonder, itong post niya. May post itong badoy na to na nakita ko mga ka-wonder. Na ang pangalan niya rito is Lorraine Badi. Na I think siya to at si Duterte, Rodrigo. Sabi ron, sorry, hindi si Bangag yung nasa St. Luke's. Sorry daw. Kasi fake news na naman siya. Kaya nagkamali, Bukas uli, dasal tayong mategi na ang PI na yan. Grabe, mga kawan. Ngayon, kung doktor man itong babaeng ito, sana inaasikaso na yan ng regulatory board. Yung nagbigay ng license dyan para kasuhan siya sa ethics. Alam ko may pagkasabit din yan dahil may kinalaman ito sa kalusugan ng isang tao at siya ay doktor na nanumpa siya sa kanyang panunumpa, Dahil nanumpa yung mga yan, mga ka-wonder, yung mga medical na yan, sa kanilang tinatawag na Hippocratic Oath, na sila ay magre-render ng lunas, tulong, care. Itong taong ito, wish niya mamatay ang isang tao, hindi dapat inaaksyonan na ito ng mga doktor. At itong mga doktor na to na nakikita na nila at pinababayaan na nila, I hope aksyonan ito ng gobyerno. Calling na kung ito ay hindi inaaksyonan, sasabihin nila wala kaming sakop. I think meron. Dahil siya ay doktor, physician, and nag-oath siya sa Hippocratic Oath niya, and then, iba ang ginagawa niya. Nagwi-wish siya ng kamatayan ng isang tao. Dapat i-aksyonan na yan at tanggalan na rin yan ng kanyang lisensya para magtino. Na kung doktor siya, dapat ma-revoke ang license niya. Dahil nagpapakalat siya ng medical or fake medical information. Lalo na medical, at gumagamit ng mga peking medical documents. Grabe. So, posibleng pumasok yan sa unprofessional conduct, ethical violation, gaya ng sinasabi natin. At ang may kapangyarihan dyan, ito of course, itong nagbigay sa kanya ng lisensya. Itong Philippine Regulatory Commission. Lahat ng mga professional, meron yan kapag nag-take ka ng exam para ikaw ay maging professional. At yung Board of Medicine, sila na dapat imbestigahan yan. At kung makita, maimbestigahan, masuspend yan at i-revoke yung license niyan kapag mapatunayan yung sinasabing grave misconduct. At matapos na, itong mga fake news na to na siyang hindi na makatulog at nag-iikot na, nagte-text na sa kapwa nila, peke, anong gagawin natin? Binura mo na ba? Ngayon, kukumbinsin nila sarili nila. Gaya nitong si Jack Argota na nagsasalita ron. Kinabahan daw siya, ganito, ganyan. Hindi ka kakabahan. Dapat kang kabahan talaga kasi ikaw ay kasama na sa listahan ng NBI. Kaya again, maging responsable. Sa binigyan tayo ng pakarapatan, kalayaan, itong Facebook, makapag-ere, makapag-share, minsan yung mga hindi napapansin, napapansin na kasi gumagawa sila ng persona nila sa mga online na ganito, ganyan. And then yung iba, kumikita pa.
Yun nga lang, kung gusto niyo namang kumita, sana sa mabuting paraan. Huwag niyo nang gamitin sa masama. No? Ayan, magtago na kayo. At yan yung iba dyan, mababalitaan natin sila na susunod. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan natin. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na itong mga fake news peddlers na ito ay kasalukuyan ng hinahunting ng NBI. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.